So ito may mga upuan dito kapag ka mag-check-in kayo. Napakalaki na mismong bed. Usually ganyan dito sa Japan. Ayan po ang mismong view natin. Diba? Perfect na to for brunch. Hello guys! I'm back again with another video, so another episode, another topic na naman. At ngayon, nabasa nyo naman sa title, nandito po tayo ngayon sa ating hotel. First hotel natin dito sa Japan, which is itong Oriental Hotel Universal City. So, okay. Anong special dito sa hotel na to? Ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo na super lang ang lapit nito sa mismong USJ or Universal Studios Japan. And yun po ang isa sa rason kung bakit tayo nandito. At yun po ang isang rason kung bakit dito din tayo mag-hotel ngayon. Okay? So ngayon, abangan nyo ang mga susunod na clips sa video na to as we explore, as we review, as we check our room dito sa hotel na to. Again, let's go! Welcome to welcome to Oriental Hotel pala. Namali ako dun sa part na yun. I like it very grand. The entrance is very grand. Grand entrance. Whoa! Ang ganda! Look! Hello! Oriental Hotel! So it's giving Christmas vibe. Kasi day check ngayon po ay November 12. Okay? Paiba-iba yung light. Lumiliwanag at dumidim. Okay, so ngayon nag-check-in na tayo dito. At ngayon, kumuha tayo nito. Hotel Original Amenities. Wow! Okay, so dito makikita nyo may shampoo, may treatment, may body scrub, at kung ano-ano pa man. Check natin kung meron ito sa hotel. And i-explore ko na mabuti itong hotel na to dahil gusto ko din makita yung kung anong special sa kanya. Aside from malapit siya sa mismo amusement park. Let's go. Binibenta pala nila. So, di natin need bumili nito. Akala ko so hindi ko maintindihan. Nakasulat nila. Ito ang itsura na reception. So hindi ko na pinakita si ate, pero ang hiningi lang sa atin upon check-in is mismo passport, okay? And yung booking ID. Pero wala namang hininging deposito o yung security deposit. Ang ganda oh. Though if ever, kung hindi naman kayo ganitong pa-Christmas magpupunta, is ayan, hindi nyo din makikita to. Ito kasi Christmas special ata nila yan. Okay, so kakatapos lang natin doon sa mismong lobby. Makikita nyo dito, meron po ditong restroom for PWD, women and men. And dito naman sa side na to, makikita nyo dito ang mga vending machines. So meron dito for water, for beer, for ice cream, and mix. Ito yung elevator nila. Let's go! Up! Okay, so ang room natin is 1704. Let's go. Ito ang itsura ng hallway dito. 1704. Ito lang, malapit lang. This one. Ayan. Let's go. Wow, ang dilim. Okay, ngayon tara na, mag-room tour na tayo. Very quick lang talaga itong gagawin natin. So dito po, behind me, as you can see, ito ang mismong door, tapos may switch dyan, and ito, hindi na kailangan ng keycard yung mismong pag-power ng mga ilaw. No need. And pagpasok niya dito, nakasarado lahat, hindi yung automatic na nakabuka. Tapos, ang bubungad agad sa inyo is itong mismong toilet. And alam nyo, fortunately, medyo malaki ang toilet nila dito. And ayan, papakita ko sa inyo. O, diba? Spacious siya. Hindi tulad sa mga ibang Japanese hotel. So far, ito yung pinakamalaking Japanese toilet na nasa loob ng hotel na ating natuluyan na malaki. Okay? And dito, makikita nyo, andito po ang mga pa-free toiletries. Meron dyan toothbrush. Ay, may pa-hairbrush. Ang ganda. Good for 3 packs. Laki naman kasi nitong room na to. And ayan, meron dyan body towel. Ano itong trial set na to? Ay, ang galing. Check natin ganyan. Ang galing. Tapos may mga razor and cotton set. So if ever, pwede na kayo hindi magdala ng ganyan. Ito yung parang mga binibenta nila dun sa ibaba. So may mga trial dito. Ito face and hand wash. Tapos ayan, mga towel, hair blower, towel again. Wait. Ayan, towel again. Tapos ito po, yung mismong shower. Tapos ayun yung mismong shampoo, conditioner, and body wash. Tapos, again, ito po ang toilet bowl na merong built-in na bidet. Tapos mga tissue. Ay, galing may upuan doon. Tapos trash bin. Yun lang. Let's go there. And dito makikita nyo meron ditong open cabinet. Usually naman, ganyan naman dito sa Japan. Yung tipong parang naka-open. Actually, hindi ka siya cabinet eh. Sabitan lang siya ng mismo mga damit. And sa baba niyan, makikita nyo yung mismong tsinelas. Tapos, ano to? Shoe dryer. Okay, may shoe dryer. Ayan po. Tapos ito, luggage rack. Mayroon ditong timbangan. Tapos ito, ang napakaganda, napakalaki na mismong bed. O, diba? Meron ditong bed na good for 2 packs. At meron ditong isang bed. At meron ditong upuan. If ever, kapag naka-outside clothes pa kayo, is pwedeng dyan muna kayo umupo. Pero since solo travel lang tayo,
is kapag ka, kunyari, yung damit natin ay yung medyo marami. Di ba usually kasi ganun ang ginagawa ko pagka dalawang bed. Yung dito, yung kunyari, ngayon, kagagaling ko na ng airport, pwede ko mahiga dyan, pero doon, dapat malinis tayo. Dapat bagong ligo, ganung level. Okay? Sa side na to, makikita nyo is meron ditong pindutan ng ilaw. Like ito. Ito lang siya. Yung parang pa-nightlight nila, ang cute. Tapos meron siyang USB-C port, tapos USB ulit, tapos ito yung mismong socket. Okay? And dito sa side na to, meron din sa gitna. Ayan, meron din dito sa gitna na pa-USB port. Plus doon sa side doon. Okay? Plus, makikita nyo, meron din ditong mismong damitan if ever po. Kung gusto nyo ng ganyan, di ba? May pag ganyan. Tapos ito pa, oh. Yun lang. Naka-high na yung aircon. Bakit hindi ko nararamdaman yung aircon? I-ano natin. Hintayin natin mag-high ng todong-todo. I-update ko kayo kapag lumamig na. Ito, meron din ditong yung parang mga pang-amoy-amoy o deodorant spray. Mabango ba? Ay, mabango siya. Pwede nyo gamitin sa room, sa clothing, tobacco, lavatory. Ay, pwede mag-yosi dito. Though I'm not sure ha. Hindi ko nire-recommend. Tapos ito yung TV as you can see. Tapos ito yung password ng Wi-Fi. Usually ganyan dito sa Japan. Nasa TV ang mismong password. And ayan, room 1704 tayo. Tapos itong front desk na room 7. And dito, hindi ko naintindihan pero mamaya kakalikutin natin yan para ma-change natin yung language into English. And dito naman sa side na to, makikita nyo is meron dito pa table na merong Earl Grey tea, meron powdered creamer, blend coffee, city rose, ano to? Sugar, yung telephone, tubig, tissue, and ayan, di ba? Ano to? Safety deposit box, tas flashlight. Dito, yung electric kettle, yung mug. Dito for sure, ito po ang kanilang, di ba? Sabi ko sa inyo, refrigerator. Wala pala akong nasabi. Pero dito, meron dito air purifier. Plus, ito ang, hindi pala nagaganon. Ito, ayan po ang mismong view natin. Building, ano ba to? Hotel ba to? Ayun nasa baba yung mismong ayun sa baba yung mismong daanan papunta dun sa Universal Studios. Ayun na may roller coaster na view. Nakikita nyo? Ayun, nakikita nyo ba? Ayan, andyan. Wait, di ko nakita. Ayan yung roller coaster, oh. Ayun mismo. Ayan, binuksan ko lang para may pumasok na malamig na hangin. Na fresh air. Ayan, meron silang magnet na ganito nilalagay sa door kung ayaw mo magpa-istorbo at kung magpapa-clean up ka, diba? Mismong stay natin dito ay meron pong kasamang breakfast buffet. And yon, gagamitin natin yung breakfast buffet na yon. And first time natin makakapag-breakfast buffet dito sa Japan dahil usually lagi tayong konbini, lagi tayong yoshinoya, yakiniku-like, sukiya, ganyan, matsuya, diba? So yon, update ko na lang kayo kung meron pa akong gustong sabihin tungkol dito sa hotel na to. And papakita ko pa sa inyo mga ibang features ng hotel na to. Maybe tomorrow dahil ngayon, konting araw lang tayo dito sa Osaka dahil lilipat tayo ng Kyoto. And i-explore natin yon. So update ko na lang kayo. Balikan ko kayo dyan later. Ay, di kayo nakakatuwa o. Sa 17th floor, meron ditong vending machine. Tapos ice machine. Tapos ito, may microwave. Hindi ko lang sure kung per floor yan, ha? Pero dito sa floor na to meron. No need to go down. Ano naman to? Ano to? Lalagyan na ng ice. Ang galing! Na-amaze ako. Punta na muna tayo sa 3rd floor. Dahil meron silang welcome lounge. And gusto ko yun puntahan. May free drinks eh. Sayang naman, di ba? Kasama sa hotel yun. Ayan, tingnan nyo welcome lounge, free soft drinks and sweets, di ba? Ito yung pa-free nila. Madami. Lahat na nandito, tas nandyan na nandito. Okay, kumuha muna tayo ng drinks. Kasi nakuha na tayo. Yan, tingnan nyo kasama yung hotdog, oh. O, di ba? Then yung sauce dito. Tingnan nyo, may kasama palang ice cream, no? So, kumuha tayo. Libre eh. Maximize natin. Wow, perfect! Yeah. At least may ice cream na tayo nakuha. This is free again pag nag-check-in kayo here. Sabi ko pa naman, kakain ako. Kaya lang ito na, medyo mabubusog na ako. Slide dito. Pero okay lang. Sarap na Minute Maid apple juice. Itong ice cream. Tapos ito muna tikman natin. Wet wipes para malinis ang kamay because we will hawak-hawak na hotdog. Sarap siya. Sarap. Ngayon, tikman naman natin ice cream. Sana parang nasa Cremilla. Wow, that's an expectation.
Ay, masarap. Sarap. Hindi siya lasang creamy pero creamy. Ang lasa niya more like malapit sa lasa ng ice cream ng KFC. Ngayon, itutuloy ko na uli yung pag-tour ko sa inyo dito sa hotel. And gusto ko yung pakita sa inyo itong side naman na to. Diba? Ito yung mismong restroom, elevator, tas money exchange. Dito naman sa side na to is meron dito entrance at exit. Pero hindi tayo dyan. Dito pa tayo sa ibang side. So ito may mga upuan dito kapag ka mag-check-in kayo. Ang ganda nitong hotel na to, no bias. Lalo na kapag ka ang target nyo is yung near doon sa mismong Universal Studios Japan. Tapos dito yung side ng mismong breakfast buffet. And kapag ka welcome lounge time, yung welcome lounge parang nagka-transform yan ng mga sweets, cookies, ice cream, tapos mga drinks lang yung ino-offer nila, ganun. Kasi diba usually sa traditional hotel, parang ang binibigay lang is yung mismong parang drinks na kakaiba. Kunyari, pwedeng orange juice, apple juice, ganyan, lemonade. Dito, iba, napakadami. Parang buffet din. Sa side na to, may baggage room din as you can see. Kapag kunyari mag-check out kayo o early kayo dumating, pwede mo na ilagay dyan. And again, ito yung mismong front desk. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mismong paligid ng hotel. Kanina medyo maingay, pero ngayon for sure hindi na ganoon. Dahil, I assume, kukunti na lang yung tao dahil sarado na Universal Studios Japan by this time. O, ayan, o, tignan nyo, ito gap. Tas ito kainan. Okay. Hindi na ganoon kadami yung tao, pero may mga tao pa din. O, diba? Ito po ang itsura ng labas ng Oriental Hotel Universal City. Nakalagay naman dito yung signage. Hindi ko siya nakita kanina. Pero dire-diretsuhin niya lang yan. Yun na po yun. Dito sa tabi niya, meron dito St. Mark Cafe and Bar. Ito yung Universal Studio Store. And may Lawson sa harapan. Itong area na to kapag diniretso nyo to is ito po yung Universal City na train station and ito yung Gap. Okay? Yun lang po. Next, ipapakita ko na sa clip dito is yung ating breakfast buffet. Then sa pinakadulo is yung mismong ating review about sa hotel. Good morning. So ngayon papakita ko sa inyo yung breakfast buffet dito. Ayan. So meron ditong deep fried quail egg. Tapos meron ditong pork skewers. Tapos may udon, tapos yan, may sabaw. Ayan. Meron din croffle. Tapos may mga cold cuts. Salad. Ito may bun. Yan. May bacon. May hotdog. Diba? Sarap. Ito rice. Plus, may curry dito kanina. So, ayun, nire-refillan. Tapos ito. Iba't ibang things. Japanese omelette. Tapos pwede kayong kumuha dito ng mga donuts, churros, pastries yan. Ito, fresh apple, ay fresh orange juice, ice cream. Diba? Yung parang kahapon lang din natin. Kuha tayo. Ganyan yung kinuha natin. Oh. Diba? Perfect na to for brunch. May udon dito na may soup na may meat. Merong Kobe curry. Tapos ito skewers, tapos quail egg, tapos ito bacon, sausages, tapos egg. Tapos yung parang hash brown na maliit. Okay. Ang social naman ng itlog na to, ng pugo. Ang sarap ng hotdog nila. Sausage pala. Sarap lahat tao. Kasi ito yun nila masarap. Doon yung bacon nila, hindi parang bacon sa atin. Ang kapal dito. Okay guys, hello sa inyong lahat. Ngayon sa part na to, i-share ko na sa inyo ang ating quick review dito sa ating hotel, sa Oriental Hotel Universal City. Okay? So ngayon, i-divide ulit natin into 3. Una is budget, pangalawa is location, pangatlo is service. Okay? Sa budget, alam nyo, personally ako, gusto kong sabihin sa inyo na ito, hindi ito talaga budget hotel, pero sa location niya na nasa Universal City, na malapit sa Universal Studios Japan, parang for me, okay na yung presyo nito. And pangalawa, if ever kapag kayo ay magche-check-in, like ang i-consider nyo yung mismo city center, kunyari Dotonbori area, Shinsaibashi area, ganyan,
Then, dito, kahit overnight lang or 2 nights lang, pwede dahil hindi siya ganoon kalapitan doon sa mismong city center na yon. So, for me, itong hotel na to, sa location niya ay parang budget to mid, okay? And, ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na ito pong hotel na to ay hindi ako personally ang nag-book for me dahil tulad ng sinabi ko sa inyo sa mga previous vlog or sa mga susunod na vlog pa lang na inimbitahan tayo dito ng Universal Studios Japan. And, gusto kong i-share sa inyo, syempre, with transparency na ganun nangyari. So, ito yung hotel na binook nila for us. And, gusto ko i-share sa inyo na ito po ay makukuha nyo yung mismong room dito for as low as 5,794 pesos. Okay? So, good for 2 packs yun. Moderate double room yun. Pero, kung itong room na to ang kukunin nyo or itong superior twin na room, makukuha nyo to sa halagang 6,867 pesos per night. Kung tutuusin, parang ang mura na niya, no? Ang mura na ng room na yon na good for 3 packs as ganito kaluwang. Sa Japan po, tulad ng mga pinakikita ko sa inyo sa mga previous vlogs, is napakaliliit lang ng mga room. At itong room na to, ang laki nito for me, personally. And nag-iisa lang ako, pero ganitong room ang meron tayo, okay? Itong room na to is, tulad ng sinabi ko din sa inyo, in cooperation ito ng Universal Studios Japan. And itong hotel na to ay in cooperation din with Klook. Okay? So yun po, gusto ko pong sabihin sa inyo na okay itong room na to if ever, kung ang kinoconsider nyo is malapit sa Universal Studios. Okay? So sa location naman tayo, medyo connected sa mga sinabi ko nung nakaraan, pero nung bago ito, pero gusto ko sabihin sa inyo na yung mismo location niya is hindi siya gaano malapit sa mismong city center. Pero, kapag ka nga gusto nyo mag-Universal Studios, is pwede to. Para kapag ka kunyari, morning pa lang, makakapunta na kayo dun sa harapan o dun sa mismong linya at mapupuntahan nyo na agad ang mga gusto nyong destinations doon tulad ng Super Nintendo World, Harry Potter, ganyan, na hindi pa ganoon crowded. Kasi umagang-umaga pa lang, nandun na kayo sa mismong entrance, okay? So, sa service po, okay na okay yung service na to. Mababait yung mga staff, and knowing na nasa Japan tayo, ganoon naman talaga ng lahat, karamihan ng mga tao dito. Mababait, ganyan. And, for me, i-rate ko yung overall experience ko dito ng 9 out of 10, okay? So, bakit 9 ay bad? Bakit hindi 10? Ako po, personally, nagustuhan ko talaga siya. Yun nga lang kasi, hindi nga lang talaga siya ganoon kalapit sa mismong city center. Pero kung titignan nyo, o yung perspective nyo is gusto nyo malapit sa mismong amusement park, okay na okay ito, okay? So yun lang, nagustuhan ko siya so far. And sa baba, merong mga Lawson, may McDonald's, may Moss Burger, merong Nene na chicken, merong iba't iba pang mga pwedeng kainan dyan na kung gusto nyong i-check, bukas sila hanggang 10 PM, ganyan. And yung Lawson dito, bukas naman hanggang madaling araw, okay? 24 hours yon. Dito sa area na to, walang Family Mart, pero may Lawson, okay? Mayroon pang Lawson doon sa bandang doon, pero yung Lawson nakatapat lang ng mismo hotel natin, yung pinupuntahan natin, dahil napakalapit lang. Like, in front lang talaga. So, yun. And napakalaki ng Lawson dito, okay? So far, nagustuhan ko naman yung stay ko. And as you can see, ito po ang ating room. And yung bed na yun is good for 2 packs. So, good for 1 packs. And yun nga lang, ang laki talaga niya. Pwede namang yung maliit na room lang yun sana meron tayo. Pero I'm so thankful pa din na pinigyan tayo na ganitong kalaking room. And yun nga pala, gusto ko lang i-share sa inyo na ang pinaka-honest review ko about dito sa aircon dito is, ngayon kasi meron ng mga tinatawag na sensor yung mismong room. At itong hotel na to, itong hotel room na to, feeling ko ganun siya, okay? Kasi binubuksan ko yung aircon niya. So, naka-high yung aircon. And kapag lumalabas ako, pagbalik ko, hindi siya nakabukas, ganung level. So, personally, ang naisip ko, baka tulad ito noong pagstay ko sa Life Cebu. Okay? So, bakit ko kinonect sa Life Cebu? Dahil sa Life Cebu, in-explain sa akin ng engineer doon, kasi tinanong ko kung bakit hindi nagbubukas yung ilaw or ganyan. I mean, yung aircon. Is dahil yung mismo room daw, dinedetect yung parang kung merong tao dito sa loob, ang dinedetect yung heat index. So, ang aking conclusion is, kapag wala tayo dito, syempre wala silang madedetect, namamatay yung mismong aircon. Pero yung ilaw, okay naman, aircon lang talaga. So ngayon, ay lumalamig na naman since andito tayo. Pero kapag lumabas tayo ng ilang oras, tapos pagbalik natin dito, hindi na naman ganoon yung aircon. Or itong room lang yun na to. Ganon. Ewan ko. Hindi ko alam kasi hindi naman na rin ako nagtanong. And yun, maganda naman ang experience ko at napakaluwang niya. Ay no, tulad dito.
Napakalaki. Napakadami yung pwedeng ilagay dyan. Like yung maleta nyo, kahit ilang XL size na maleta, kasyang-kasya dyan. Hindi tulad sa mga iba kong room na pinakikita sa inyo. Since maliit lang kasi yung room natin. Diba? Kapag ka nag-book tayo. So, yun po. Maraming salamat at sana nagustuhan nyo itong ating hotel room tour and hotel tour dito. Okay? And so far, okay siya for me. And so far, napakalapit dito sa amusement park. So yun po, maraming salamat. Again, if ever meron kayong question, feel free to drop it down below. And kung meron kayong personal questions, is i-PM nyo lang ako at i-DM nyo ako sa aking Instagram account. Sumasagot po ako dyan. Lalo na kapag hindi ako busy. Kapag busy ako, it will take time. Pero sasagot ako sa inyo. Okay? Maraming salamat po ulit. I'm Buddy Guzman. So yun lang. Thanks!